Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Marcos Duterte, mainit na harapan. Matapos gisahin sa Kongreso ang mga alipores di umano ni Inday sa Kongreso, abay lalong nagwala ang mga maka-Duterte at sinabihang pang traidor talaga ang mga Marcos at walang utang na loob dahil sila umano ang nagpanalo sa ating Pangulo. Kaya buwelta ni Speaker Martin, abay dumalo si VP Sara para sagutin lahat ang aligasyon at hindi matawag na Inday Gastadora. Sagot naman ng bise sa susunod na pagdinig ay haharap ito sa Kamara. Ito naman ang naging buwelta ng isang political analyst tungkol sa mga galawan ng mga Duterte. Dahil nakikita naman natin na nag-unravel na yung Duterte brand sa lahat ng surveys, di ba? Makikita naman natin na yung kanilang political base ay grabe yung hemorrhage. Halos naubos na. At yung mga ilang natira ay nakasuhan o nasuspindi pa. At may mga maraming nakaamba sa kanila from ICC to court cases in relation sa Pogo, drugs at saka EJK, no? At saka itong possibility ng impeachment. So they're not in a good place, no? For now. They're fighting for their very existence and their very survival. At malinaw sa kanila kung sino ang sinisisi nila. No? Na ang tingin nila, kami nagpanalo rito, tapos ngayon ay dudurugin kami. Ngayon ay pupulbusin kami. Kung hindi yan ma-actionan, medyo magkakaroon naman ng problema yung incumbent government. Dahil sobrang galit ng mga Duterte na pag sila naman ang nakabalik sa poder, no, ay hell to pay ang mangyayari. At sa mga Duterte, ang hell to pay ay talagang hell. Kung nakita natin yung ginawa nila nung nakaraang 6 na taon na sila ang nasa poder, no? Medyo kabahan yung gobyerno. Medyo kabahan yung incumbent president. Sabi nga ni Digong, nung tinanong sa sakwat ko, anong tingin mo sa sa ginawa mong drug war, sa ginawa mong tokhang? Kulang pa. No? Kulang pa. Kung ako ang presidente ngayon, dadagdagan ko pa yan. Diba? Kita mo yung kanyang asta. Yung pinakulong niya na dating senador, na dating secretary ng justice, na napatunayan na walang sala. No? Aambahan pa. Diba? Diba? Anong klaseng walang hiya at saka halimaw yan? Tingin mo, after ng midterm, kung mag-survive yung mga yan, ay kakain na lang yan sa Jollibee. Pag bumalikwas yung mga yan, matindi yan. Buwelta naman ng isang abogado na sangkot sa Pogo at solid na maka-Duterte. Ano ba? Sa tingin niyo ba na ang epekto? Sa tingin ko po, wala pong epekto yung ginagawa nilang panunupil sa mga supporters ng mga Duterte. Bakit? Kasi nga po, nagsasalita ng mga Duterte. Supilin nilang lahat ng mga supporters, ang mga Duterte mismo nagsasalita at wala silang takot na nagsasalita. Si VP Sara nga, tingin ko ang gagawin yan, pupunta yan doon kay Atty. Laika at siya magpapakulong. At syempre, alam naman ng Kamara na hindi nila po pwede ipakulong ang dating presidente or si Inday Sara dahil yan ang magiging mitya sa people power at tuluyan sila mawawala sa kapangyarihan kapag ginawa nila yan. Kaya ang pinag-iinitan ay yung mga supporters. Di ba napansin ninyo, nung hindi na sumipot sa hearing ng Good Government Committee ang Inday Sara, inisa-isa mga tao ng Inday Sara. At inisa-isa sila na ginisa. Kasi nga, hindi nila magalaw ang Inday Sara Duterte mismo. So yung mga tao niya ang pahihirapan. Ewan ko kung tama yan, pero sa tingin ko, walang sa isa yung ipaggawa niya. Kung gusto nyo talagang sirain si Inday Sara o kaya ang Presidente Duterte, gawin nyo yun. Pero wag naman yung gusto nyo sirain, pero ayaw nyo talagang mag-frontal attack dahil alam nyo kapag nag-frontal attack, magagalit ang tao sa inyo. Dapat yan, kung talagang gusto nyo sirain yung dalawa, maghanda rin kayo sa hagupit ng taong bayan. Ito ba ay hudyat? Ito ba ay senyales na maaring magpatuloy na itong nababanggit na o nababalitaan natin na maaring magkaroon ng impeachment processes po? Parang sigaw yan Sigaw yan. Hoy! Gising! Lahat ng kanyang mga kaalyado, wala tayo. Dahil, kunyari, senyales, sabi nga ni Michael, tama yun. Senyales yun, dahil hindi naman nagsasalita si Speaker Diba? Hindi mo siya sumama sa awal Diba? Ito, sumama na siya. No? Ikaw na mismo. Ikaw na mismo ang tumestigo. Sasabihin mo, kawawa naman ang mga staff mo. Tapos yung dapat tumestigo, hindi tumestigo. Ikaw na yung tumestigo. Ang mahalaga ron, hindi yung sinabi. Ang mahalaga, yung nagsabi. No? And also parang isn't it, Speaker Martin, kumbaga,
indirectly telling his allies in Congress na ituloy nyo na yan. Umpisahan na yung impeachment. Ganon yun, Jack. Game on. Yes. Dahil yung predicate para sa impeachment, na-establish na. Lalo na ngayon. No? Kailangan na lang may mag-file. Pero, sabi ko nga, nangyayari pa yung budget hearing, yung bicameral, nag-aaway pa yung Kongreso at saka Senado, di ba? Tinanggal pa yung AKAP, no? In their billions, doon sa budget. Sabi ni Manang Amy. Tinatapos muna nila yon, no? Yung away na yon, no? Pag natapos na yan, edi sasalang na dyan yung impeachment. Most probably, no? Kaya, parang si Bongbong nung Quadcom, diba, nagsalita sa tapos ng statement si Bersamin na officially open sila sa pagpasok ng ICC through the Interpol, di ba? Tapos anong sabi ni BBM? Minsan lang yun, sabi niya, kung gusto ni Digong na pumunta sa ICC, hindi namin siya hahadlangan. Di ba? Oo, yung passive-aggressive statement niya. Di ba? Sabi kasi ni Digong, ang tagal-tagal naman ng ICC. Ang tagal-tagal naman. No? Pagpunta ko dyan, sisipain ko yung mga yan. Sumagot si Presidente Bongbong Marcos, hindi na namin nahadlangan na pumunta sa ICC. Usually, hindi rin sumasagot yan, di ba? Directly. So, yung mga yan, mga political statement yan. Political statement sa ICC, political statement sa impeachment. Then again, Ina, I may be wrong. Baka binibigyan ko na natin maraming kahulugan yung kanilang mga sinasabi. Konti na lang, Sek. May kahulugan ka. Agitator tayo eh. Ano naman tayo, no? Intrigero, no? Sek, may binanggit ka. May binanggit ka si Bersamin. Hindi lang, di ba? Ito pa, sabi ko kasi nagsasalita na yung mga hindi dati nagsasalita. Bukod sa sinabi ni Executive Secretary Bersamin na hindi pipigilan, di ba nung isang araw lang may sinabi na naman siya doon sa issue na kung nasa likod daw o sinusuportahan o boss daw ni Sentry si Marcos, 'di ba? Ang sabi ni 'di ba sabi hallucination. May ganun siya, 'di ba? Parang bumaba na rin eh. Hallucination, 'di ba? Hallucination daw sabi ni Digong. So may ganun. Parang reading between the lines. Dati Ina, kami lang ni Michael yan eh. Pinakipagsagutan, wishful thinking, no? Kami lang yan eh. No? At saka mas masasama pang salita. Ngayon, medyo nagsasalita na yung mga dapat magsalita, yung mga principal, di ba? Pupusta ako na pag nagkaroon ng impeachment, may mga magmo-mobilize sa kalsada. Na hindi nagmo-mobilize sa may sug dati. Kung makakakita ka ng mga mobilisasyon. Whether that will be successful is another thing. I doubt it. Pero marami na yung naghahanda para dyan sa mga mobilization na yan. No? Kung sakaling magkakaroon ng impeachment. No? Similar sa EDSA 3. Yan. Bibigay na ako ng kaunti. Tatawag na naman sa inyo. Sabi, ano ba nakikita mo, Sek Yamas? Sige, Diyan pupusta ko. No? Diyan pupusta ko na may mga naghahanda pag meron nagkaroon ng impeachment. Kaya ngayon, naglalabi na yung iba't ibang mga grupo at iba't ibang mga tao na wag matuloy ang impeachment. No? Ang panakot nila, pag matuloy yan, yari kayo. Yari. Ganun ganun lang mga not so veiled threats. Yan. Not so veiled threats. Pero pupusta ako. No? Kaya kwanto labanan ito tungkol sa survival Hindi ito simpleng labanan sa eleksyon, sa politika. Kwanto, survival. Meron kang ICC na nakaamba sa'yo na Damocles Sword. Meron kang impeachment na nakaamba sa'yo na Damocles Sword. Nabubuksan ng mga bank accounts. Meron kang mga kaso na nakaamba sa'yo. So, talagang survival fight ito. At kung yung Damocles Sword ay hindi bumagsak, well, ang gagawin naman ng mga yan, after the midterms, yan na. Maghahanda ng gumantian. Yung sword na ipusasaksak nila. Ganun. Ina, paano yan? Hindi na Damocles Sword ang gagamitin. Gripo sa tagiliran. Pero nakikita mo, ito Sek kasi hanggang ngayon, parang tila sa kampo pa rin talaga ng mga Duterte si Manang Amy. At medyo banat siya ng banat, konti sa kapatid, pero sagad sa buto, dun sa pinsan kay Speaker Martin. Ano magiging partisipasyon naman ni Manang Amy dito? Mga tatlong babae nito. Manang Amy, former Senator Gloria, at si VP Sara. Ano magiging partisipasyon ni Manang Amy dito sa 2026 at sa 2028?
Sec. Well, di ba, umalis na siya sa administration slate. Sinampal na niya yung kanyang kapatid, no? Doon sa pag-alis niya, di ba? Ayaw niya sumama. Pero sinampal naman siya ni Vice President Sara nung sinabi na huhukayin ang kanyang tatay at itatapos sa presidency. Di ba? So saan naman siya pupulutin? Sumagot na yung kanyang anak, yung governor, di ba? Sumagot na binanata naman si Vice President Sara.